Inagaw na ng Chinese Coast Guard ang kontrol sa isang pinagtatalunang bahura malapit sa isang pangunahing himpilan militar ng Pilipinas sa South China Sea na lalong nagpapalala sa matagal ng tensyon sa teritoryo sa pagitan ng dalawang bansa. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ugnayang pangdepensa ng bansa sa gitna ng lumalalang agresyon ng China sa rehiyon. Nakakuha ng atensyon ng China ang isang ehersisyong militar kung saan nagliliparan at naglalayag ang mga barkong pandigma at fighter jet sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay nasa matinding paghahanda para sa posibleng digmaan laban sa China. Sa mga nagdaang buwan, lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China mula sa maliliit na sagupaan at banggaan sa mga pinag-aagawang isla at teritoryo hanggang sa lalong tumitinding pagbabanta ng China. Nag-aalab na ang rehiyon para sa digmaan. Bilang tugon, mas dumarami ang mga tropang Amerikano na dumarating sa Pilipinas. Tinetesting ang mga misail. At pinapataas ng mga Pilipino ang mga ehersisyong militar kasama ang kanilang mga Amerikanong kapartner. Ang bansang isla ay naghahanda para sa digmaan. Noong Marso, 2025 bumisita si Sekretaryo ng Depensa Pete Hegseth sa Maynila. Nakipagkita siya kina Pangulong Marcos at Gilberto Teodoro para talakayin ang mga susunod na hakbang sa pagpigil ng militar sa buong rehiyong Indo-Pasipiko. Sa pulong, tinalakay ng mga leader ang plano na palakasin at palawakin ang mga pinansyal na pangako. Kabilang dito ang $500 milyong pangako ng United States noong Hulyo 2024 upang tulungan ang modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Sa kasunduang ito, magpapadala rin ang mga Amerikano ng mas makabagong infrastrukturang militar. Kasama sa infrastrukturang iyon ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng 5.58 bilyon. Kabilang sa bagong paketeng ito ang mga makabagong guided missile launchers, anti-craft guns, sniper advanced targeting pods, at sistema ng radyo. Nagbalangkas din ito ng plano para sa bilateral na pagsasanay at naglunsad ng cyber defense campaign ng dalawang bansa. Dagdag pa rito, nangako rin ang DOD na gagamitin ang Nemesis system para sa balikatan exercise ngayong taon. Ang taunang pagsasanay na ito ang pinakamahalagang military exercise sa pagitan ng United States at Pilipinas. Ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay nangangahulugang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Isa sa mga pinakabagong kagamitan sa arsenal, ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay isang high-tech na weapons platform. Kaya nitong magdala ng makapangyarihang anti-ship missiles na pinagsama sa isang magaan na armored vehicle. Mahalaga, maaari itong patakbuhin ng remote, kaya nababawasan ang panganib sa mga tropa. Ito ay mabilis na mailipat mo sa iba't ibang lugar at dinisenyo para umatake ng mga kalabanin barko mula sa lupa. Ito ay lumilikha ng perpektong kalagayan para atakihin ang China mula sa mga isla ng Pilipinas sa panahon ng digmaan. Ang pagbisita ni Hegseth at mas malapit na kooperasyon ay nagpapakita ng pag-unlad sa relasyon ng dalawang bansa na ngayon ay mas handa na labanan ang agresyon ng China. Kilala sa malilinis na tropikal na isla, mapuputing buhangin at malinaw na tubig, ang Pilipinas ay pumapasok sa isang delikado at magulong panahon. Bukod sa mga kahangahangang katangian nito, ang Pilipinas ay matatagpuan din sa gitna ng South China Sea. Sa 21 siglo geopolitics, ito ay nangangahulugang alitan laban sa China. Sa gitna ng mga magarang resort sa baybayin, lumalaki ang presensya militar. Parami ang mga pagsasanay ng tropang Amerikano. Dumarami ang mga opisyal na pagbisita ng mga matataas na opisyal at naghahanda ang sandatahang lakas ng Pilipinas upang harapin ang lumalaking ambisyon ng kanilang higanteng kapitbahay sa Hilaga. Bakit nangyayari ito ngayon? Habang mabilis na umuunlad ang Pilipinas patungo sa pagiging first world na bansa, magiging mahalaga ang mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Sa loob ng ilang dekada, pinatindi ng China ang agresyon nito sa South China Sea. Palagian nitong inaangkin ang buong soberanya sa katubigang iyon. Naging dahilan ito ng hindi maiiwasang tensyon sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya, kasama ang Pilipinas. Layunin ng China na mangibabaw sa rehiyong ito para sa ekonomiya at geopolitikal na kadahilanan. Alam mo, tinatayang may 11 bilyong bariles ng hindi pa nagagamit na reserba ng langis ang South China Sea. Ang dagat na ito ay may humigit kumulang 170 trilyong cubic feet ng natural gas, kung kaya't ito ay nagiging dambuhalang reserba ng mga mahahalagang yaman. Hangad ng China na makuha ang pinakamalaking bahagi ng yaman sa rehiyon upang maging pangunahing puwersang pampolitika nito. Hindi ito natatakot gumamit ng makasaysayang pag-aangkin para bigyang katwiran ang mga ambisyon ngayon. Para rito, inaapi ng China hindi lang ang Pilipinas, kundi pati ang iba pang karatig bansa. Maraming bansa, gaya ng Indonesia, Brunei, Malaysia, Taiwan, at Vietnam, ay may sariling pag-angkin din sa South China Sea. Simula noong dekada 90,
nagsimulang angkinin at sakupin ng China ang iba't ibang isla sa dagat. Kasama rito ang Spratly Islands. Isa itong kapuluan na sagana sa likas na yaman at mahalagang puok pangisdaan. Marami sa mga isla at bahagi ng dagat na ito ay mapanganib na malapit o tumatawid pa nga sa exclusive economic zones ng ibang mga bansa. Dahil dito, nagkaroon ng patuloy na mga alitan na hindi pa nareresolba sa diplomasya na nagdudulot ng panganib ng digmaan. Kahit na sinabi ng China na ayaw nila ng pakikialam ng ibang bansa sa loob ng kanilang exclusive economic zone, iba naman ang sinasabi ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay nagbibigay ng kalayaan sa paglalayag sa mga exclusive economic zone sa dagat. Noong 2016 nagdesisyon ang International Court of Justice pabor sa Pilipinas laban sa China sa kanilang alitan sa South China Sea. Binaliwala ng China ang batas internasyonal sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga isla sa South China Sea upang magtayo ng mga infrastruktura bilang pagdagdag sa kanilang pag-aangkin ng lupa sa rehiyon. At hindi lang yon, kundi lumikha rin sila ng mga panibagong isla. Nagtayo ang Beijing ng mga pantalan, base militar, at mga paliparan sa mga pinalawak at artipisyal na isla na ito, lalo na sa Paracel Achuk Spratly Islands na inaangkin din ng Taiwan, Pilipinas, Vietnam, at iba pa. Nilalabag ng mga aksyong ito ang batas ng kalayaan sa paglalayag sa karagatan. Ito ang totoo. Ang mga ganitong abala sa South China Sea Economic Corridor ay lubos na makakaapekto sa kalakalan. Kaya mabilis tumugon ang United States, pinalakas nila ang mga aktibidad ng kalayaan sa karagatan at pinalawak ang suporta sa ibang kaalyado sa rehiyon. Talakayin na rin natin ang relasyon ng United States at Pilipinas. Ang Estados Unidos at Pilipinas ay may espesyal ngunit komplikadong relasyon. Nagsimula noong 1898 sa Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya. Noong labanan na iyon, matinding nakialam ang Estados Unidos laban sa mga Kastila. Pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano, nanalo ang Estados Unidos at binili ang Pilipinas mula sa Espanya. Ito ang naging simula ng isang napakagulong ugnayan. Agad na naglunsad ng digmaan para sa kalayaan ang mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Natalo ang mga Pilipino sa digmaang ito. Matapos nito, nanatili ang mga isla sa ilalim ng pamumuno ng Amerika hanggang 1946 pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong digmaan, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas. Sila ay nakipag-alyansa sa Estados Unidos bilang tugon laban sa pananakop. Pagkatapos ng alyansa at pinsala ng digmaan, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946 na natiling medyo pabago-bago ang relasyon noong Cold War. Ang kakulangan ng makabuluhang suporta ng United States ang pangunahing dahilan kung bakit hindi umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Lumala ito ng mas suportahan ng mga Amerikano ang ibang bansa sa silangan at Timog Silangang Asya tulad ng Hapon at Timog Vietnam. Sa kabila nito, sinuportahan ng Pilipinas ang mga hakbang ng Amerika noong Cold War. Nilagdaan nila ang Mutual Defense Treaty noong 1951. Ayon sa kasunduan, dapat depensahan ng parehong panig ang isa't isa kung maatake ang alinman sa kanila. Ang kasunduan ay nagtatag ng halimbawa sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Kung atakihin ng China ang United States o Pilipinas, kailangan nilang suportahan at ipagtanggol ang kanilang kaalyado. Pinalakas ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyong militar mula noon. Nakipaglaban ang mga Pilipinong kawal sa mga komunista sa digmaang Koreano noong 1950 hanggang 1953. At sa panahong ito, sinuportahan ng United States ang diktadura ni Ferdinand Marcos. Bakit? Maaaring itanong mo. Alam mo kasi, kilala si Marcos sa kanyang mga patakaran laban sa komunismo. Pinayagan din niya ang United States na panatilihin ang mga umiiral nitong base militar, tulad ng Clark Air Base at Subic Bay Naval Base. Mahalaga rin ang mga base na ito sa pagsuporta ng Amerika sa digmaan sa Vietnam noong huling bahagi ng dekada 60 at unang bahagi ng dekada 70. Pinatigil rin ng rehimeng Marcos ang mga pag-alsang Muslim at komunista sa tulong ng Amerika. Bilang kapalit ng mga kolaborasyong ito, sinuportahan ng United States si Marcos sa larangan ng politika. Nakatulong ang suportang ito mula sa makapangyarihang bansa para patatagin ang kanyang rehimen. Sa buong panahon ng rehimen, unti-unti namang nabawasan ang laki at bilang ng mga base ng United States sa Pilipinas. Noong 1970 opisyal nang inilipat ang pagmamay-ari ng mga ito sa pamahalaan ng Pilipinas. Si Pangulong Marcos ay natanggal sa pwesto noong 1986 na nagtapos sa kanyang malupit na diktadura. Pagkatapos noon, ang Pilipinas ay lumipat patungo sa demokrasya sa ilalim ni Pangulong Corazon Aquino. Noong unang bahagi ng dekada 90, bumoto ang Senado ng Pilipinas na huwag nang i-renew ang pag-upan ng mga Amerikano sa mga base. Dahil dito, noong 1972, inalis ang mga pwersa ng United States. Gayunpaman,
hindi kailanman tuluyang natigil ang kooperasyong militar. Noong 1999 pinagtibay ng United States at Pilipinas ang Visiting Forces Agreement. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, ang bagong kasunduan ay pinahihintulutan ang mga militar ng United States na makapasok sa Pilipinas ng walang visa, bukod pa sa iba pang mga probisyon nito. Nagpapahintulot din ito sa pinagsamang pagsasanay militar ng mga tropang Amerikano at Pilipino. Sa buong panahong ito, dinagdagan ng United States ang suportang pang-ekonomiya sa Pilipinas habang pinapanatili ang ugnayang pangseguridad. Noong 1996, idineklara ni Pangulong Fidel Valdez Ramos ang American Friendship Day, isang mahalagang pangyayari sa panahong iyon. Ito rin ay paggunita sa ika-50 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay hindi lang kaalyado ng United States sa diplomasya, lalo pang tumibay ang alyansa ng Pilipinas matapos ang mga pag-atake noong 1911. Matibay na sinuportahan ni Pangulong Arroyo si United States President Bush sa kanyang digmaan laban sa terorismo. Noong 2003, itinuring na ng United States ang Pilipinas bilang pangunahing non-NATO na kaalyado. Mahalaga ang pagkakatilaangang ito. Hindi lang ito simboliko, kundi isa rin itong banta sa impluwensya ng China sa rehiyon. Noong 2014, nilagdaan ng dalawang bansa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, isa na naman itong hakbang na naglapit palalo sa dalawang magkaalyado. Pinapayagan ng bagong kasunduan ang access ng mga tropang Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas. Pinahihintulutan din po nito ang mga tropang Amerikano na magsagawaan ng mga umiikot na pagsasanay at mas matagal manatili. Pagkatapos ng lahat ng mga positibong pag-unlad sa relasyon, dumating si Rodrigo Duterte. Kasi pag-upo pa lang niya noong Hunyo ng 2016, sinimulan na niyang ilayo ang Maynila mula sa Washington. Nagsimulang pumangit ang relasyon ng dalawang bansa mula sa pagbuo ng mas malapit na ugnayan sa Beijing hanggang sa pagbabanta na tapusin ang Visiting Forces Agreement. Nagkaroon pa nga ng ilang sagutan si Pangulong Duterte at Pangulong Obama. Binantaan ni Duterte na ilalagay sa alanganin ang matagal ng kooperasyong militar at suporta ng Amerika at Pilipinas. Pansamantala lamang ang paglamig ng ugnayan na ito. Gayunpaman, nagkaroon ng paglambot sa kanyang paninindigan ng maging Pangulo si Trump. Gayunpaman, hindi talaga bumuti ang relasyon hanggang sa maging Pangulo si Bongbong Marcos Jr. Noong 2022, nakipagtulungan si Pangulong Marcos sa administrasyon ni Biden para ibalik sa normal ang relasyon. Nakipagkita siya kina kalihim Antony Blinken at pangalawang Pangulo Kamala Harris. Noong 2022, nakipagkita rin siya kay Pangulong Biden sa United Nations General Assembly noong 2022. Sa pulong na iyon, nagkasundo ang dalawang lider sa mga bagong pamumuhunan, kasunduan sa pagkain, at seguridad sa enerhiya. Pinalakas din ni Marcos ang Enhanced Defense Cooperation Agreement noong 2023. Malaking bagay ang pagpapalawig ng kasunduang ito. Pinahintulutan nito ang United States Militar na magkaroon ng access sa mas maraming pasilidad militar sa Pilipinas. Ito ang dahilan ng pinakamalaking presensya ng mga Amerikano sa Pilipinas sa loob ng mahigit 30 taon. Si Pangulong Marcos ay humakbang pa ng mas malayo noong 2024. Dumalo siya sa isang trilateral na summit sa Washington kasama sina Pangulong Biden at punong ministro ng Japan na si Fumio Kishida. Sa summit, tinalakay nila ang mga bagong kasunduan para mapanatiling ligtas at malaya ang paglalayag sa South China Sea. Ang summit na ito ay itinuturing na isang mahalagang hakbang upang pigilan ang lumalaking impluwensya at ambisyon ng Beijing. Kahit sa kasalukuyang ikalawang administrasyon ni Trump, patuloy pa ring tumitibay ang mga ugnayang ito. Ang pagbisita ni Hegseth at pagtaas ng bentahan ng makabagong kagamitang militar ay nagpapakita ng tumitibay na pagtutulungan. Malinaw na hindi natutuwa ang China sa lumalalim na pagkakaibigan ng Estados Unidos at Pilipinas. Nababanta ang kanilang posisyon at mga interes sa South China Sea. Dito tayo mas napapalapit sa mga alitan ng China at Pilipinas. Maaari nating bigyang diin ang ikalawang Tomasol Island ng Spratly Islands. Ang maliit na isla na ito ay nasa loob ng 200 milyang exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong 1979, inistasyon ng Pilipinas ang barkong bapor ng Republika ng Pilipinas Sierra Madre. Ginawa nila ito para patibayin ang pag-angkin sa isla. Mula noon, regular na nagpapadala ng buwanang supply ang Coast Guard ng bansa sa barko para patibayan ang pag-angkin. Ang lugar na ito ay nakilala sa Pilipinas bilang West Philippine Sea. Kamakailan, nagsimulang guluhin ng Chinese Coast Guard ang mga misyon ng Pilipinas para maghatid ng supply. Mula 2023, nagdulot ang mga aksyong ito ng ilang pisikal na sagupaan. Mapanganib at agresibong taktika tulad nito ang nagpapataas ng panganib ng ganap na digmaan. Kaugnay nito, pinaplano ng United States na i-upgrade ang isang mahalagang base ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa Naval Detachment Oyster Bay, nakabase ang mga patrol ship, gunboat, at kagamitang panresupply ng hukbong dagat ng Pilipinas.
Plano ng Washington na magpadala ng $1 hanggang $5 milyong sa base na iyon bago magtag-init. Plano ng United States na magtayo ng pasilidad para makatulong sa paglipat ng 24 na barkong pandigma at mag-imbak ng kagamitan sa base. Aayusin din nila ang pantalan ng base para makatanggap ng mas malalaking barko. Ang Oyster Bay ang pangunahing base ng operasyon ng Pilipinas sa South China Sea. Bukod pa sa mga resupply mission sa Sierra Madre at Second Thomas Shoal. Nagkaroon din ng mga pangakomprontasyon ang Chinese Coast Guard at mga Pilipino sa paligid ng bayan na ito, tulad noong Hunyo ng 2024. Sa insidenteng ito, nawalan ng daliri ang isang Philippine Navy Sea, Air, and Land matapos mabangga ng bangkang Chino. Kaya, dahil sa tumitinding agresyon ng China, napakahalaga ng relasyon ng dalawang bansa. At dahil sa timing, mas naging mahalaga pa ang ugnayan ng United States at Pilipinas kaysa dati. Ang pagpapalawak ng 2014 na Enhanced Defense Cooperation Agreement ay magkakaroon ng malawakang epekto. Ang mga epekto nito ay maaaring lampas pa sa seguridad ng Pilipinas. Posibleng maabot din ito ang Taiwan. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng United States at China hinggil sa kinabukasan ng isla kamakailan. Matapos ang pagbisita ni dating Speaker Nancy Pelosi sa isla, noong 2022, pinalakas ng Beijing ang kanilang mga aksyong militar sa paligid nito. Kung magpasya ang China na atakihin at sakupin ang Taiwan, maaaring gamitin ng United States ang kanilang estratehikong posisyon sa Pilipinas, lalo na sa pinakamalapit na isla sa China at sa Luzon, upang kontrahin ito. Ang Luzon ang pinakamalaki at pinakamaramihang isla sa bansa. Mahalaga ito dahil sa mga pasilidad militar na handang tumanggap ng mga tropa at kagamitang Amerikano. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang kritikal na sangandaan sa tunggalian ng mga makapangyarihang bansa. Hindi na lang ito tropikal na destinasyon para sa turismo. Ang Pilipinas ay nagiging posibleng sentro ng tensyon sa nalalapit na digmaan. Bumalik na ng buong puwersa ang United States at mga kaalyado nito sa Timog Silangang Asya. Samantala, patuloy na ipinapakita ng China ang kanyang kapangyarihan sa South China Sea. Handa na ang entablado para sa matinding tunggalian sa geopolitika. Kung tungkol man sa kapalaran ng Taiwan o sa sarili nitong kapalaran, kailangang balansehin ng Pilipinas ang pagpigil at diplomasya. Kung makakamit nga ba iyon, ay kailangan pang abangan. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Aktibong naghahanda ang Maynila na harapin ang higanteng Asyano sa buong suporta ng Estados Unidos. Hindi na ito isang piyesa lamang sa mas malaking chessboard ng Indo-Pasipiko. Nagiging isa na ito sa pinakamahalagang manlalaro